Nananatiling mataas ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa pagsisikap at serbisyo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang iba't ibang hamon ng bansa. Patunay dyan ang mataas na trust at performance ratings ng Pangulo batay sa panibagong survey ng Okta Research. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Ramdam ang pagsisikap ng administrasyon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman mas tumaas pa ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa pamahalaan, lalo na sa Pangulo. Batay sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research, umakyat sa 71% ang trust ratings ng punong ehekutibo ngayong ikalawang quarter ng taon. Mas mataas yan ng 2% kumpara sa unang quarter ng 2024. 3% rin ang itinaas ng marka ni Pangulong Marcos Jr. pagdating sa performance ratings na naitala sa 68%. Para kay Jovi, kita niya ang pagsisikap ng kasalukuyang administrasyon na tugunan ng mga hamong kinaharap ng bansa. Nakikita ko sa kanya ngayon kahit pa paano nakakatulong siya sa mga naghihirap. Kumbaga nakakaraos sa pang-araw-araw dahil sa tulong niya. Maganda naman daw ang pamamalakad ng pamahalaan batay sa obserbasyon ni Carrie. Pero marami pa anyang dapat gawin at tutukan gaya ng pagpapababa ng mga presyo ng mga bilihin. Bagay na naniniwala siyang matutugunan ng Marcos Jr. administration sa nalalabing taon pa nito sa pamumuno. Naniniwala naman ako sa kanya na may bibigay niya pa. May ilang taon pa naman siya na dapat maibigay niyo yung mga nararapat talaga sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, maaaring malaking salik sa resulta ng survey ang pag-arangkada ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF program ng pamahalaan, kung saan siya mismo ang nanguna sa pag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa para makapaghatid ng tulong sa mga magsasaka at mangingisdang malubhang naapektuhan ng El Niño phenomenon. Pero mas ikinagalak niya na nakikita at nararamdaman na ng mga Pilipino ang mga hakbang at pagsisikap ng pamahalaan, bagay na pagbubutihin pa ng kanyang administrasyon. It's good to have that kind of result or statistic behind you. It just again, every time this happens, for us, as far as I'm concerned, is that it seems to be people beginning to understand what we're trying to do. They're beginning to feel the effects of it, and so you must continue to do more and even try to do even better. So that's always an inspiration. Samantala, bumaba naman ang trust at performance ratings ni Vice President Sara Duterte na naitala sa 65% at 60%. Wala pang pahayag ang OVP ukol dito. Isinagawa ng Okta Research ang survey mula June 30 hanggang July 5, 2024 sa 1,200 adult respondents na may plus 3% margin of error at 95% confidence level. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga mamamahayag na maging katuwang ng pamahalaan sa paglaban sa disinformation at fake news. Kasabay nito ang pangakong pagiging ligtas ng Pilipinas para sa mga mamamahayag. Si Alan Francisco sa detalye. So as you fulfill your mandate, I urge you to remain at the forefront of our efforts in helping our people distinguish truth from misinformation, disinformation, and malinformation. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga mamamahayag na maging katuwang sila sa information dissemination. Nangyari ito sa oath-taking ng mga bagong talagang opisyal ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at National Press Club. Kasama rin ang Malacanang Cameramen Association, Presidential Photojournalist Association at ang Malacanang Press Corps. In an age when information drives the progress of our society, your dedication to lending expertise to help speak the truth on matters of national importance and promote objectivity in the face of conflicting news is invaluable. I ask that you continue to adhere to the utmost ethical and professional standards of journalism, free from sensationalism, bias, and personal motives. Iginiit ni Pangulong Marcos na may hakbang ang pamahalaan laban sa disinformation at fake news. Hinikayat niya rin ng mga mamamahayag na tumulong sa pagkataguyod ng kapakanan ng bansa. Nangako rin ang administrasyon na mananatiling ligtas ang Pilipinas para sa mga mamamahayag. We have made strides in holding accountable those who have committed violence on our media personnel and practitioners. We have filed cases against suspects. Our law enforcement agencies continue to work hard to bring other perpetrators to justice.
There is no place for violence against the media in Bagong Pilipinas. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.